Johan, tito yan ah. Yung part natin. Yung part natin ito. Ito yata ito. Ayusin. Mamaya may adjust. Sa shoulder lang. Para marinig nila yung shoulder. Tapos mamaya i-adjust naman pag ganun. Wow, a tree house. Hintay lang natin magkaroon ng mahal na. Paki-check na Jay kung gumagana. Kung naririnig yung shoulder. Hindi ka na mag-PowerPoint sa live. Hindi ka mag-PowerPoint sa live. Power point. Shoulder.
Magandang hapon sa inyo lahat habang naghihintay tayo ng mga iba nating mga kapatid na mag-book online ay magsabi ko kayo ng mga solder. Kumanta muna tayo ng mga solder. Mga solder number. Dayan? 322. 322. 322. Solder 322. Guidance for youth. Awitin natin yung apat na stanza ng 322. How shall the young direct their way? What light shall be their perfect guide? Thy word, O Lord, will safely lead. If in its wisdom they confide, sincerely I have sought thee, Lord. Oh, let me not from thee depart, to know thy will and keep from sin. Thy word I cherish in my heart. Oh, blessed Lord, teach me thy law. Thy righteous judgments I declare. Thy testimonies make me glad, for they are wealth beyond compare. Upon thy precepts and thy ways, my heart will meditate thee, Lord. Thy word shall be my chief delight, and I will not forget thy law. Another? Psalm 148. 143. What's your name? Very good. 143. 14344. Psalter 143. O God, according to thy grace, be merciful to me. In thy abounding love, blot out all my iniquity. O wash me wholly from my guilt, and make me clean within. For my transgressions I confess, I ever see my sin. Against thee only have I sinned, done evil in thy sight. Lord, in thy judgment thou art just, and in thy sentence right. Behold, in evil I was born, and I was born in sin. But thou wilt make me wise in heart, thou seekest truth within.
From all pollution, make me clean, yea, whiter than the snow. Oh, let my broken heart rejoice, and gladness make me know that out of my iniquities and hide my sins from you. Create in me a spirit right, O God, my heart renew. From out thy presence cast me not, thy face no more to see. Thy Holy Spirit and His grace take not away from me. Restore me thy salvation's joy, my willing heart uphold. Then sinners shall be turned to thee when I thy ways unfold. Pastor, si Ate Grace na yun. 340. Sabi ni Grace, 342. Psalter 342. Saan siya nag-comment? Sa chat. 342. Psalter 342. Longing and confession. Awitin natin yung apat na stanza, Psalter 342. Oh, let my soul be faithfully cry, by thee, my gracious Lord, deliver. Give wisdom and deliver me, according to thy faithful word. Instructed in thy holy law, to praise thy word I lift my voice. O Lord, be thou my present help, for thy commandments are my choice. For thy salvation I have wrought, and in thy law is my delight, and which my soul with life divine, held up me by thy judgments right. Thy servant like a wandering sheep has lost the path and gone astray. Restore my soul and lead me home, for thy commands I would obey. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo 13. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Verses 24 hanggang 30.
And then natin babasahin mula 36 hanggang 43. Matthew chapter 13 verses 24 hanggang 30. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kahayag ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang iniasip mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyo magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamali. Verse 36 hanggang 43. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nag-asik ng mga ito ay ang diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya kung paano tinitipon ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susugurin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Deacon Raf ang siyang manalangin sa atin ngayon. Yun naman po. Tayo po manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kayo na maawain at mahabagin, kayo na siyang nagtakda ng lahat, maging araw ng Sabat, at muli ang lahat ng pananatili, maging sa iyong biyaya sa amin. Kayo na nagtatag ng tipan kay Abraham, Isaac at Jacob, hanggang sa aming nararanasan sa panahon namin, Panginoon. Sa oras na ito, naway samahan niyo po kami sa aming mga pag-aaral. Katulad nga ng iyong sinabi, ang lahat ng iyong mga patotoo ay aming ikintal sa aming mga leeg, Panginoon, upang hindi namin makalimutan at itago namin sa aming mga puso. Katulad po sa mga talinghagang ito, na aming makita ang katotohanan ng mga talinghagang ito, at minsan naming may paliwanag ang aming mga sarili may mga taong gustong magtanong ng aming mga pag-asa. Kami nagpapasalamat na binigyan mo kami pagkakataon na makarinig ng mga salitang ito, at maging sa mga pagkakataon din, ay pagkalooban niyo po kami ng biyaya na magawa po namin lagi ang iyong mga salita. Katulad nga, Panginoon, ng isang tao, katulad ng isang halaman sa batisan, ay patuloy kami nakakaranas ng iyong mga salita at hindi kami natutuyo. Nagpapasalamat po kami dahil sa bawat salita na aming naririnig at nababasa,
ay binigay mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang magturo sa amin. At sa pamamagitan din ito ay amin pong maisagawa sa aming buhay. Gabayan niyo po ang aming pastor sa patuloy na pagsasalita. Kami nagpapasalamat sa kanyang buhay. Itago mo lamang siya sa iyong likuran. At ang aming Panginoong Jesucristo lamang ang siyang magsalita at maihayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nakahook sa FB Live, maging dito mga kabataan sa Bulacan. At humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, nagawa sa inyo at sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw ay laging malubadhati. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang parable ng Panginoong Jesucristo, the parable of the wheat and tares. Ang ibig sabihin ng wheat ay trigo, ang tares ay mga damo. Ito ang pangalawang parable ng Panginoon o talinghaga ng Panginoon na binigyan niya ng pagpapaliwanag. At ang pagpapaliwanag na ito ay napakasimple lang at maunawaan agad ng mga mananampalataya, maging ng mga hindi mananampalataya, ay makikita agad nila kung anong ibig sabihin ng talinghagang ito. Dahil ito ay pinaliwanag na ng Panginoon at kahit wala ang pagpapaliwanag ng Panginoon, napakasimple ng talinghagang ito, lalo na para sa atin ng mga mananampalataya. Ang ating teksto ay sa Mateo 13, 24 hanggang 30, at 36 hanggang 43, yung verses 36 through 43, nariyan yung paliwanag ng Panginoon patungkol sa talinghaga ng trigo at ng mga damo. Maraming talinghaga sa Matthew 13 at dito mo makikita ang iba't ibang mga talinghaga. Punong-puno ito ng pangangaral ng Panginoon dahil ang talinghaga na itinuturo ng Panginoong Jesucristo ay bahagi pa rin ng kanyang pangangaral nung siya ay nasa bundok ng Olibo. Ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang layunin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsasakatawang tao ay itatag ang kaharian ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang pangangaral, sa pamagitan ng pagdating ng salita ng Diyos, ay naitatag ang kaharian ng Diyos sa bawat puso ng mga mananampalataya. At ibig sabihin, kaya punong-puno ito ng mga talinghaga, yung Matthew 13, ibig sabihin, sentral sa pangangaral ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nasa sentro lagi ng pangangaral ng salita ng Diyos, yung kaharian mismo ng langit. Hindi maaari na sa isang pangangaral ay hindi mo man lamang maririnig ang patungkol sa hiwaga ng kaharian ng langit. Bagamat binabanggit sa pangangaral ang patungkol sa pananampalataya, patungkol sa paghuhugbong, patungkol sa tipan ng Panginoon, patungkol sa pagsisisi ng kasalanan, patungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, patungkol sa Espiritu Santo, and so on and so forth. Ang lahat ng ito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Lahat ng hiwaga ng kaharian ng Diyos ay nilalaman ng isang tapat na pangangaral. Ito ang gustong ituro ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang ministeryo, nasa sentro nito ay ang kaharian ng langit. Sapagkat yung kaharian ng langit, yung kaharian ng Diyos, ay ipinagkaloob mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ipinagkaloob sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Nung siya ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo at siya ay niluwalhati sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, na muli pag-akyat sa langit, ibinigay sa kanya ang susi ng langit. Ibinigay sa kanya ang karapatan na maupo sa trono ni David upang magmana ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya very central yung kaharian ng langit o yung kaharian ng Diyos sa bawat tapat na pangangaral. Specifically, ang itatakel natin sa hapon na ito ay ang talinghaga ng trigo at ng damo. Ang focus natin sa araw na ito ay talinghaga ng trigo at ng damo. Dahil yun ang sinasaad ng Mateo 13:24 hanggang 30,
at ang paliwanag sa 36 hanggang 43. Kagaya nung pasimula natin sa yung intro natin sa parables, merong mga layunin ang parables, hindi ba? Kagaya ng layunin ng pangangaral ng Panginoon. Ano yung twofold effect ng gospel o yung preaching ng gospel? Ano yung twofold effect ng preaching ng gospel? Twofold effect? To save and to harden, di ba? For the elect and also for the reprobate. Okay? Para sa mga itinakwil at para sa mga hinirang. Ang talinghagang ito, ang purpose nito, ito ay para sa mga mananampalataya. Tingnan ninyo yung verse 36 ng Matthew 13. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, paliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. Ano sa tingin mo, EJ, ang ibig sabihin ng verse 36? Dayan. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng verse 36? Yung sinabi na pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Wian? At sa kanya ipinaliwanag ang talinghaga sa kanyang mga alagad. Deacon Raf. Na ang layunin ng talinghagang ito ay para lamang sa mga mananampalataya, hindi para sa lahat. Nonsense na ang Panginoong Kristo ay kinakailangan pang lumayo sa maraming tao at pumunta sa bahay, pumasok sa bahay. Nonsense yun. Kung ang gusto rin pala niya ay maligtas ang lahat ng tao. Kung ang gusto rin pala niya, ang pagnanais niya ay makarinig ng hiwaga ng kaharian ng langit ang lahat ng tao. Bagamat externally, narinig ng maraming tao yung pangangaral patungkol sa parable of the tares and the wheat. Ngunit hanggang doon lang ang ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Hindi niya ito unti-unting ipinaliwanag sa kanila. Para ano? Para papagmatigasin sila. Ang layunin lang ng talinghagang ito ay para sa mga alagad ng Panginoong Kristo. Bagamat napakadali lang maunawaan ng talinghagang ito, ngunit mayroong nakatagong hiwaga na ipagkakaloob lang para sa mga mananampalataya ni Kristo. Ang bawat salita ng Diyos ay mayroong hiwaga. Ang tawag dito ni Pablo ay ang hiwaga ng pananampalataya. Panghawakan mong mahigpit ang hiwaga ng pananampalataya. Ang tawag dito ng mga apostol ay hiwaga ng pananampalataya. Dahil ang bawat pangangaral, bagamat ito ay dumarating sa lahat ng tao at sa lahat ng tagapakinig, at meron tayong tungkulin bilang iglesia na maipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, pero ang hiwaga ng pananampalatayang ito, ang hiwaga ng kaharian ng langit, ay para lamang sa mga hinirang o mananampalataya. At ginagawa ito ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang nagpapahayag sa atin ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ang bawat salita ng Diyos, kapag binabasa mo, ay inaalam natin kung ano ba ang hiwaga ng pananampalataya na narito sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ano bang kahulugan ng salita ng Diyos? Yun lang ibig sabihin ng hiwaga ng kaharian ng langit. Ano ba yung nakatagong hiwaga sa kaharian sa salita ng Diyos na gustong ituro ng Espiritu Santo sa kanyang mga hinirang? Ito ay para lamang sa mga mananampalataya o elect. Bagamat ang gospel ay para sa lahat, ang gospel ay dumarating sa lahat, pero ang hiwaga nito, yung effect nito to save, ay para lamang sa mga hinirang. Dahil ang maunawaan mo ang hiwaga ng kaharian ng langit o hiwaga ng pananampalataya, ito ay isang biyaya ng Panginoon. Sapagkat tayo ng mga makasalanan, ang kalikasan natin ay maunawaan lamang yung mga karnal na bagay,
o yung mga makalaman na bagay at hindi natin kayang unawain yung mga spiritual na bagay. Kaya isang biyaya sa atin ng Panginoon na maunawaan natin ang salita ng Diyos at maikintal sa ating mga puso kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos para sa atin. Kasi magkakaroon lang ng saysay ang salita ng Diyos sa iyo, malibang maipaliwanag ito mismo ng Espiritu Santo sa atin. Ang Espiritu Santo ang siyang sumasaksi sa ating espiritu para sabihin na ang ibig sabihin ng salitang yan ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil yung substance, content, and essence of the Word of God ay ang Panginoong Jesucristo. Ang salitang ito, ang talinghagang ito, ng tares and wheat, o ng mga damo, o ng trigo, hindi ito para sa mga itinakwil. Bagamat narinig nila ito, ngunit hindi ito para sa mga itinakwil. Ito ay para lamang sa kanilang kapahamakan. Bagamat ito ay marinig nila, ito ay para sa kanilang kapahamakan. Again, twofold effect of the gospel. Merong dalawang effect o bunga ang gospel. At ito ay nakasalalay lamang sa Diyos at hindi sa mangangaral, hindi sa pastor, hindi sa elder, hindi sa professor. Ito ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung twofold effect? To save and to harden. For the elect and for the damnation of the reprobate. Para sa kaligtasan ng mga elect, ng mga hinirang, at para sa kapahamakan ng mga itinakwil. Ngayon, sa pagbabasa natin ng Matthew 13, ano sa tingin mo ang pinaka-tema ng talinghaga? Hindi ba dapat ang inaalamdagi natin sa mga talinghaga ng Panginoon ay kung ano yung mystery of the kingdom? Inaalam natin yung pinakakahulugan niya, bagamat napakaraming detalye at maraming mga tagpo na ibinigay ang Panginoon sa maikling kwento na yon, dun sa extended simile o sa paghahambing ng Panginoon na ginawa niyang isang kwento, pero ano yung pinakakahulugan ng talinghagang iyon? Ano yung pinakatema ng talinghagang iyon? Ano yung main theme ng talinghagang iyon? Naalala niyo, di ba, kapag tayo ay nangangaral, di ba? Ang lagi sinasabi ng pastor, ang tema natin sa umagang ito, di ba? Dahil yun yung pinakakahulugan ng teksto at saka susunod yung mga iba't ibang points na magpapaliwanag dun sa pinakakahulugan ng teksto. Kunyari, ang main theme natin kanina ay yung pasimula ng paghihirap ng Israel sa Ehipto. Yun yung pinaka-main theme ng Exodus 1. Kung paano nagsimula ang paghihirap ng Israel sa Ehipto. At saka lang susunod yung mga susunod na mga punto. Ano yung dahilan ng kanilang paghihirap? Ano yung character ng kanilang paghihirap? Ano yung tugon ng Panginoon? Ano yung naging pagpapala ng Panginoon ayon sa kanilang paghihirap sa bayan ng Ehipto? So ano sa tingin mo yung main theme ng talinghagang ito ng tares and the wheat or mga damo at ng trigo? EJ? Yung damanting. Ano yung pinaka-main theme sa tingin mo? Ano yung pinakakahulugan niya? Anong gustong ituro ng Diyos doon sa talinghagang iyon? Base doon sa binasa natin kanina. You can make a wild guess. Sam? Election and reprobation. Very good. Deacon Rap? Malapit-lapit na si Sam. Deacon Rap? Ano po, patulad kong sinabi sa 37, ang salita ng Panginoon ay galing, ang salita ay galing sa Panginoon. Ito yung salita na to ay para sa hinirang at para din sa mga itinakil. Okay? Yung Word of God ay para sa mga hinirang, wian. Ano sa tingin mo yung main theme ng talinghagang ito? Jay, pakicheck lagi kung gumagana.
Wian? Predestination. Okay, very good. Leslie? Predestination din. Warren? Predestination. Okay, dapat sinabi ko pala, hindi very good. Okay? Malapit-lapit yung sinabi ni Sam. At ang totoo, ang main theme ng talinghagang ito, ang antithesis sa iglesia. Ano ibig sabihin ng antithesis, Jay? From the word itself. Anti, and then thesis. Sam? Okay. Dayan? Ano ibig sabihin ng antithesis? Very good. Kaibahan ng iglesia at ng sanlibutan. Kumbaga, merong nilagay na malaking kaibahan ang Diyos sa pagitan ng iglesia at ng sanlibutan. Merong malaking pagkakaiba ang nilagay ng Panginoon sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Okay? So, ang pinakatema ng talinghagang ito ay yung malaking pagkakaiba sa iglesia. Okay? Hindi sa pagitan ng iglesia at ng sanlibutan, sa malaking pagkakaiba sa iglesia within the church. Okay? Yung sinasabi na antithesis ay nasa loob mismo ng church. Yung church na ito ay yung universal church as a whole, o yung generality ng Christendom o ng buong Kristyanismo. Tingnan natin yung points of comparison, kagaya na itinuro natin nung introduction kung paano natin i-interpret ang parable. Titingnan natin yung points of comparison, kung ano yung mga ginamit na detalye ng Panginoon at kung paano niya ito ginamit upang ihalin tulad ito sa mga bagay sa kaharian ng langit. Unahin natin ang trigo, o yung triguhan, o yung field. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang triguhan na ito, ang kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Tingnan natin sa verse 38. Ang bukid ay ang sanlibutan. At ipapaliwanag natin mamaya kung bakit tinawag ng Panginoon Kristo na ito ay sanlibutan. Kapag sinabing sanlibutan, Sam, ano unang naisip mo? Kunyari, sinabi ng Panginoon, yung bukirin, yung bukid ay ang sanlibutan. Ano agad yung unang papasok sa isip mo? Kasalanan, Wian? Mundo? Leslie? Kasalanan? Deacon Rap? Kapahamakan? Dayan? Sa lupa? PJ? Ha? Gawa ng Diyos o creation? Okay? Yun ang sabi dito, ang bukid ay ang sanlibutan. Mamaya ipapaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng triguhan o yung bukid. Okay? At sinabi nito, merong pang isa, yung mga mabubuting binhi. Ang mga mabubuting binhi na ito ay ang mga hinirang o mga elect. Yun ang sinabi ng Panginoon dito sa verse 37. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Granted na ang kanyang mga binhi ay ang mga anak ng kaharian. At sabi sa verse 43, kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang mga may pandinig ay makinig. At sabi sa verse verse 43 and verse 37. Ang mga mabubuting binhi na ito ay ang mga hinirang o yung mga anak ng Diyos. At ang mga masasamang binhi ay ang mga nag-aangking Kristiyano. Kasi nga, gaya ng sabi natin kanina, ang tema natin ay yung antithesis, ang malaking pagkakaiba na nasa loob mismo ng church o yung church as a whole o yung Kristyanismo as a whole. Okay? Mga nag-aangking Kristiyano. Sila yung mga reprobate na nasa loob mismo ng kabuuan ng Kristyanismo. Ang kaawayan ng dyablo at panglima, ang nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo.
At yung panahon ng paggapas o panahon ng anihan ay ang paghuhukom o yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At yung sinabi ng manggagapas, utusan ng anak ng tao, utusan ng may-ari ng bukirin, yung mga manggagapas, na gapasin ng mga damo at gapasin ng ang mga trigo, ito ay puwapatungkol sa mga anghel. Pumunta tayo sa triguhan. Sa tingin mo, ang triguhan ba ay pumapatungkol sa local church? Yung sinabi ng Panginoon na ang bukid ay ang sanlibutan, ito ba ay pumapatungkol sa local church? Hindi pwede kasi nung sinabi ng Panginoon, sabi nung mga lingkod, Panginoon, pupunta ba kami sa bukirin, sa bukid para tanggalin yung mga damo? Sabi nung may-ari ng bukid, wag. Baka mabunot ninyo yung mga trigo, wag yung gagawin. Ngayon, kung tumutukoy ito sa local church at ito yung tinuturo ng iba, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala nang disiplina sa church. Parang sinasabi ngayon, huwag kang magdisiplina kasi maapektuhan yung mga banal. Maapektuhan yung mga mananampalataya. Pwede ba yon? Pwede ba na sa isang church ay walang disiplina? Pwede bang pabayaan natin ang ating kapatid sa pananampalataya na nagkakasala at hindi natin ipapataw ang karampatang disiplina? Yung ba ang kalooban ng Panginoon? Ito ay labag sa itinuturo ng Panginoon sa Matthew 18. Ang Matthew 18 ay patungkol sa kalipunan ng mga elder na nagpapataw ng disiplina sa iglesia. So, against ito sa interpretation din ng Panginoong Kristo. Kasi sabi niya, ang bukid ay ang sanlibutan, hindi local church. Hindi niya tinutukoy ang mga pariseyo, ang mga matatanda sa iglesia. Wala siyang binanggit na ganun. Kaya hindi ito tumutukoy sa local church. Ang triguhan ba ay ang buong sanglilikha? Ang sabi ni EJ, ito ang creation. Hindi ba? Ito ang creation. Ang sabi rin ni Dayan, ito ay lupa o creation, yung earth. Ito tawag, yung ground. Ang triguhan ba ay ang buong sanglilikha? Sa tingin mo, Sam? Hindi pwede, di ba? Kasi kung ang tinutukoy ng Panginoon na sanlibutan dyan ay ang buong creation, anong kapanatagan ng meron ako? Kasi hindi maaaring ang mga anak ng dyablo o ang mga hindi mananampalataya o mga reprobate ay tatanggalin sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ay hindi mo maihiwalay sa mga anak ng dyablo. Ang mga anak ng dyablo sila ay para sa sanlibutan. At anong comfort ang meron ako ngayon bilang mananampalataya na tatanggalin ng Panginoon yung mga anak ng dyablo sa sanglilikha? Walang comfort dun. Wala akong makukuhang comfort na tatanggalin niya yung mga masasama sa creation. Kasi ang creation ay gugunawin din ng Panginoon at gagawin niyang bago. Walang comfort dun. Hindi ako nakakuha ng comfort. Kasi nga, ang purpose ng parable ng wheat and tares, ng trigo at ng mga damo, ay para sa comfort ng mga banal. Ang triguhan ay ang kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Ang kaharian ng langit ay hindi nakikita. Ang kaharian ng langit ay binigay sa ating Panginoong Kristo at ito ay isang espiritual na bagay. Ngunit ang kaharian ng langit ay naitatag sa sanlibutan sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoong Kristo at ito ay naitatag sa bawat isang mananampalataya ng Panginoon. Parang ganito mga kapatid. Ito ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kamatayan. Ito ay nababalot ng kamatayan, ng kasalanan, at lahat ng kabulukan. At dumating dito ang kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nito? Pumasok ang kaharian ng langit dito sa sanlibutan na punong-puno ng kamatayan at kasalanan. At ang kaharian ng langit na ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga mananampalataya bilang isang iglesia. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoong Kristo na yung triguhan o yung bukid ay ang sanlibutan, ang ibig sabihin niya dito,
ang kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Yun ang ibig sabihin nun. Ang bukid na tinutukoy ng Panginoong Kristo ay ang kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Kaya ito tinawag ng Panginoon na sanlibutan sapagkat ito ay nasa sanlibutan pa rin. Naalala niyo yung John 3:16? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao, kundi ang tinutukoy niya, yung mga elect na nasa sanlibutan. Kaya sabi niya, inibig ko ang sanlibutan organically kasi naroon ang elect. Ang iniibig niya ay yung mga elect na nasa sanlibutan. Kaya tinawag niya na sanlibutan ang triguhan. Ngunit ito ay tumutukoy sa kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Ang kaharian ng langit na nasa sanlibutan, ito ang manifestation ng kaharian ng langit na nasa sanlibutan. Yung tinatawag na triguhan o yung bukid. Anyone, may tanong ba? Meron bang gustong magtanong? Kasi hindi pwedeng ang tinutukoy ng Panginoon dyan ay ang buong sanlibutan. Kasi hindi na kailangang maghasik pa ng binhi ng dyablo sa sanlibutan. Kasi narito na talaga ang anak ng mga dyablo. Hindi na kailangang maghasik. Ang essential traits ng sanlibutan, ang nababagay dito, ang citizenship na meron dito sa sanlibutan ay ang mga anak ng dyablo. Kaya hindi na kailangan yung katulad nung sa parable, merong yung kaaway ay naghasik ng binhi, masamang binhi ng mga damo. Hindi na kailangan yun. Kung ang tinutukoy ng Panginoon ay sanlibutan talaga per se, o yung world. Pero hindi yun ang tinutukoy ng Diyos. Ang tinutukoy ng Panginoon ay yung kaharian ng langit na nasa sanlibutan at nahaluan ng mga hindi mananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa parable of the wheat and the tares. Ngayon, pumunta tayo dito ngayon sa dalawang binhi. Kaya maganda yung sinabi ni Sam na patungkol sa predestination dahil yun talagang ibig sabihin nung parable of the wheat and the tares. Ito ay pumapatungkol sa antithesis, sa malaking kaibahan ng mga elect at ng mga reprobate. Ang dalawang binhi na ito ay pumapatungkol sa mga elect o mga hinirang at yung mga masasamang binhi ay pumapatungkol naman at sumasalarawan sa mga reprobate o mga itinakwil. At ang mga reprobate na ito, take note, ang mga reprobate na ito ay mga Kristiyano. Ang mga reprobate na ito, as a group, as a corporate institution, sila ay mga Christian church. Hindi ba, ang sabi natin, yung field, yung bukirin, ito yung buong kaharian ng langit na habang sila ay narito sa sanlibutan, sila ay nahaluan ng mga bulaang iglesia, sila ay nahaluan ng mga bulaang mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, yung kabuoang Kristyanismo. Maraming nagpapakilalang Reform, maraming nagpapakilalang Protestante. Pero marami dyan ang mga bulaang iglesia. Pero sila yung tinatawag ng mga Christian churches. Di ba? Kaya yung mga reprobate na ito, sila yung mga nagpapakilalang Kristiyano. Hindi natin tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya. Tinutukoy natin dito yung mga believer. Yung mga nag-aangking Kristiyano. Na minsan sila pa yung mga confessing member. Na minsan sila pa yung mga anak ng mga believer. Na minsan sila pa yung mga professor. Sila pa yung mga pastor, mga elder at deacon. Sila pa yung mga nagtuturo sa Christian school, mga principal sa Christian school. Sila pa yung mga theologian na nakakatulong sa atin. Sila yung mga reprobate na mga Kristiyano, mga nag-aangking mga mananampalataya na hinalo at naihalo sa iglesia ng Panginoon, sa kabuuang iglesia ng Panginoon. At sino ang may kagagawan nito?
itaninim ito ng diablo, ng patago. Pag sinabing patago, hindi ibig sabihin, kasi sabi dito, ngunit sa verse 25, ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Hindi ibig sabihin nito na ang iglesia ay tutulog-tulog. Ang ibig sabihin lang nito na yung diablo, ang diablo ay tuso. Inilagay niya yung mga binhi na ito ng patago. Naglagay siya ng binhi sa mga anak ng mga believer. At habang lumalaki yung anak, mas lalong nakikita na hindi siya mananampalataya. Minsan naglalagay siya, nagpapapunta siya ng mga hindi mananampalataya sa church. At minsan nagiging member pa sila ng church. At sila pa yung matatag sa three forms of unity. Pero kinalaunan, makikita natin na hindi pala talaga siya kaisa natin. At yung iba ay talagang nakikisimpatay sa atin. Linggo-linggo ay umaatin ng church, kabilang sa ating fellowship, linggo-linggo nagpapakita ng interes, pero kinalaunan, magpapakita siya na siya pala ay bahagi ng sanlibutan at hindi siya bahagi ng iglesia. Ginagawa ito ng diablo ng patago na hindi natin halos mamalayan. At ang mga reprobate na ito ay hindi mo mamamalayang mga anak pala ng diablo. Alam mo bakit? Napakaganda ng illustration na ginamit ng Panginoong Kristo. Yung trigo at yung damo. Kapag ang dalawang ito ay lumalaki ng lumalaki, hindi mo malalaman kung sino ang damo at kung sino yung trigo. Malibang tanggalin mo yung ipa, malalaman mo na yung isa pala ay damo at yung isa pala ay trigo. Kasi yung buto ng damo ay maitim. Malalaman mo lang yon kapag dumating na ang paggapas. Ilalagay tayo ngayon ng talinghagang ito sa pagpapakumbaba. Ikaw na elect at mananampalataya, essentially, wala kang pagkakaiba sa mga reprobate. Kaya nga madalas hindi natin namamalayan na may kasama pala tayong mga hindi mananampalataya. Kasi bakit? Dahil kaisa natin sila sa nature. Kung ano yung hilig nila, hilig din natin. Kung ano yung gusto nila, gusto rin natin. Kasi by nature, kaisa tayo ng sanlibutan. Yung ating pagiging makasalanan ay bahagi tayo ng sanlibutan. Kasi lahat tayo ay galing kay Adan. Di ba yun ang tinuturo ng Article 1 ng Canons of Dordrecht? Head 1, Article 1, pinag-aralan natin kagabi. Lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkahulog ni Adan. Yung reality ng sin, yung reality ng corruption at depravity, yung realidad na tayo ay makasalanan at bulok, ito ay pangkalahatan. Kabilang ang elect at reprobate. Kaya hindi natin halos nakikita kung sino ba talagang elect at reprobate. At ito ang malala. Minsan mas masahol pa ang mga elect kaysa sa mga reprobate. Minsan mapagkakamalan mo pa ang mga elect ng mga reprobate. Kung umasa sila ay para silang mga reprobate at mga hindi mananampalataya. Halos walang pinagkaiba ang trigo at ang mga damo. At kaugalian sa mga Hebreo, dati, pag sila ay nagtatanim ng trigo, meron talagang pumupunta na kanilang kaaway at naghahasik ng buto, ng damo. Para sabay na uunlad o lalaki ang trigo at ang damo. At ginagawa ito ng kaaway nila sa oras ng pagtulog na hindi nila namamalayan. At nung nabahala na yung mga lingkod, kasi nga namumunga na. Namumunga na yung mga trigo at namumunga na yung mga damo. Ang sabi ng mga alagad o sabi ng mga lingkod, Panginoon, hindi ba ang mga tinanim mo ay puro mabubuting buto lang o binhi? Bakit mayroong mga nahalo ng mga buto o masasamang buto, masasamang binhi? Nalaman lang nila nung panahon na darating na at malapit na ang paggapas
nung nagkaroon na ng mga bunga. Makikilala mo sila, sabi ng Panginoong Kristo, sa kanilang mga bunga. Kung ang mga reprobate, nandun pa rin tayo sa dalawang binhi, yung discussion natin. Kung ang mga reprobate ay nasa iglesia o sa kabuuan ng iglesia sa sanlibutan, ano ibig sabihin nito? Isa itong malaking problema para sa atin. Kasi malaking kabigatan para sa atin na nahahaluan tayo ng mga reprobate o ng mga hindi mananampalataya o nahahaluan yung buong Christendom, ng buong Kristyanismo, ng mga bulaang iglesia. Na sila nagpapakilalang reform, pero pag nakita mo ang kanilang mga gawa, nakita mo ang kanilang mga pananampalataya, ay hindi talaga sila reform. Pero nasa pangalan nila yung pagiging reform. Sinasabi nila na sila ay naniniwala sa three forms of unity. Maging yung mga confessing member. Kabigatan para sa atin na merong nakahalo sa atin na mga hindi mananampalataya. At sabi sa verse 27, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Alam mo ibig sabihin nito? Nababahala ang mga lingkod. At yun yung effect. Ito yung epekto sa atin ng kapag nahaluan tayo ng mga hindi mananampalataya. Nakakabahala ito sa iglesia. Dahil ang purpose, ang layunin lagi ng mga hindi mananampalataya ay puksain ang iglesia. Maliit na nga ang iglesia, ang gagawin pa ng mga mananampalatayang ito ay hahatiin ang iglesia hanggang sa wala nang matira sa church. Napakaliit na lang nga ng pagiging reform, ang gagawin pa ng mga hindi mananampalataya ay magpapasok ng mga bulaang propeta hanggang ang church ay maubos na ang kanyang membership. Dadalhin niya ang kanyang mga kamag-anak, dadalhin niya ang kanyang mga kaibigan, papalabas ng church kapag nag-manifest na hindi talaga siya mananampalataya at kaisa natin. Nakakabahala ito sa iglesia. Bilang mga office bearer, nakakabahala ito sa mga elder. Bilang mga confessing member, nakakabahala ito sa atin bilang church na nahahaluan tayo ng mga hindi mananampalataya. Namimighati ang buong iglesia kapag ang mga reprobate ay nasa loob ng church. Isa itong kabigatan na papasanin ng iglesia hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Itong kabigatan na ito na nahaluan tayo ng mga hindi mananampalataya. Ito yung kabigatan na papasanin natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At papansinin niyo sa ating teksto, hindi nangako ang Panginoong Hesukristo na aalisin niya sa church ang mga reprobate. Mananatili na ang mga reprobate ay nakahalo sa church. Kagaya ng anak ni Isaac, meron laging Jacob at merong Iso. Kagaya sa anak ni Abraham, meron laging Ismael at merong Isaac. Parang sa pangangaral ng mga apostol, merong nagpakilala na Kristiyano, pero kinalaunan, hindi pala talaga mananampalataya. Ang pangalan niya ay Simon. Gusto niyang bayaran ng mga apostol para lang magkaroon siya ng kaloob ng Espiritu Santo. At marami pang mga ibang example sa New and Old Testament. Mananatili ang mga elect o mananatili ang mga reprobate na kasama ng mga elect hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Kristo sa araw ng paghuhukom. Ang hope lang na meron tayo, yung hope na meron tayo bilang iglesia ay hindi sila huhugutin ng Panginoon. Hindi sila alisin ng Panginoon hanggat hindi hinog ang lahat ng kapanahunan. Ibig sabihin, hindi sila pupuksain ng Panginoon hanggat hindi dumarating ang araw ng anak ng tao. Kasi kung uhugutin sila ng Diyos, nang hindi pa sapat ang panahon, mapipinsala ang iglesia. Alam niyo kung bakit?
Hindi pa kumpleto ang kaligtasan mo. Meron pang mga anak ng Diyos na patuloy pang tinatawag ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, at kapag nakumpleto ito, ay hinog na ang panahon. Ngayon, kung agad-agaran, tatanggalin ng Panginoon ng mga reprobate sa kalagitnaan ng church, hindi pa hinog ang panahon. Ipinaghahanda pa lang tayo ng Panginoong Kristo ng ating titirhan sa walang hanggang buhay. Darating ang Panginoon, ito yung hope natin. Darating ang Panginoon kapag nakahanda na ang lahat ng mga bagay. Mananatili ang iglesia at ang bulaang iglesia na magkasama hanggang sa huling panahon. Mananatili na ang false church, ang true church ay laging magkasama sa iisang sanlibutan hanggang sa huling panahon. At ito ay isang comfort para sa atin. Alam niyo bakit ito comfort para sa atin? Hindi natatakot ang Panginoon na makasama mo ang mga reprobate. Hindi natatakot ang Panginoon na pagsamahin ang false church at ang true church sa iisang sanlibutan. Dahil alam ng Diyos na kahit kailan hindi tayo mapipinsala ng mga reprobate. Nakita naman natin ang kasaysayan ng Israel, di ba? Hindi sila napinsala ng Ehipto. Iningatan sila ng Panginoon at pinanatili sila ng Panginoon. Bagamat kabigatan para sa atin ang mga reprobate, ngunit mabuti ito para sa atin. Lahat ng bagay ang naglilingkod para sa atin, kabilang ang paghahalo ng mga elect sa ating kalagitnaan, kabilang ng pagsasama ng mga false church at true church sa iisang sanlibutan. Mabuti yun para sa atin. Yun ay para sa ating kaligtasan. Para ano? Upang hindi tayo maging pabaya. Upang manatili tayo nagbabantay bilang isang iglesia. Dahil lagi tayo nasa danger na mahaluan tayo ng mga reprobate at lagi tayo nasa panganib na mahaluan tayo ng false church. At pangalawa, upang suriin natin ang salita ng Diyos. Kung makikita ninyo, kapag nagkakaroon ng doctrinal controversy, kagaya ng ating naranasan noong 2021, nung nagkaroon ng controversy sa pagitan ng PRC at RPC, na nagkaroon ng separation ng church, anong ginawa natin? Mas lalo tayong nagsubsob sa salita ng Diyos at pinag-aralan natin ang salita ng Diyos. At mabuti sa atin yun. Kapag merong mga bulaang iglesia na lumilitaw, mas lalo tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Kabilang na rin yung nangyari sa atin sa Bulacan, na nagbautismo sila ng hindi naman kalooban ng Diyos na kanilang bautismuhan. At inaral natin ang salita ng Diyos at mas lalo natin pinagtibay ang ating doktrina ng tipan at ng membership at ng sakramento. Hindi ba't naging mabuti sa atin yun? Mas lalong naging refined yung ating doktrina bilang isang Reformed Church. At pangatlo, upang lumago tayo bilang isang iglesia. At ang paglago na ito ay patungo lagi doon sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kapag hitik na ang bunga ng iglesia, at ito ay dahil sa gawa ng Espiritu Santo, darating na ang Panginoong Kristo. At sa takdang oras, kapag lumago na rin ang mga reprobate, ang ibig sabihin nito, sila ay hitik na o sapat na ang kanilang buhay para sa hukuman ng Panginoon. At panghuli, upang tayo ay makibahagi rin sa pagdurusa ng Panginoong Kristo. Isang kabutihan sa atin na nahahalo sa atin ng mga reprobate, dahil yung mga reprobate na ito yung nagpapabigat sa ating buhay. Yung mga hindi mananampalataya, ang siyang nagpapabigat sa ating buhay bilang isang iglesia. At isa itong magandang blessing sa atin. Kasi nakikibahagi tayo ngayon sa pagdurusa ng Panginoong Kristo. Tayo ay binibigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na makibahagi sa pagdurusa ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga reprobate wicked o ng mga itinakwil na nahahalo sa ating kalagitnaan. So ito na ang panghuli patungkol sa araw ng anihan.
Ang araw ng anihan ay ang araw ng paghuhukom kung saan tuluyan ng makikita kung sino-sino talaga ang mga anak ng Diyos at kung sino-sino talaga ang anak ng dyablo. At ayon sa paliwanag ni Kristo, kasama ang mga dyablo sa mga hatulan ng anak ng tao. Tingnan ninyo yung verse 41. Ang sabi dito, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala. Kasama dito yung mga naggumagawa ng sanhi ng pagkakasala. Walang iba kundi ang dyablo. Ang ibig sabihin pala, yung araw ng anihan, parehas na hahatulan ng Panginoon ng mga dyablo at maging ang mga hindi mananampalataya. Ang sabi dito, mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang mga dyablo at ang mga reprobate ay hahatulan ng Panginoon sa araw ng anihan o sa araw ng paghuhukom. Sa wakas, ito yung comfort natin. Tuluyan ng papaghiwalayin ng Diyos ang mga anak ng Diyos mula sa mga anak ng dyablo. Ano ibig sabihin nito? Ito yung final antithesis kung saan makikita mo bilang mananampalataya na totoo nga na pinaghiwalay ng Diyos ang mga anak ng Diyos mula sa mga anak ng dyablo. Makikita natin ng mukhaan kung paano ito gagawin ng Panginoon sa pamagitan ng paghuhukom. Ito ang final antithesis na hinihintay natin sapagkat yung final na paghihiwalay na ito o yung final na paghihiwalay ng mga elect at mga reprobate ay narito ang kaluwalhatian ng mga elect. Dahil ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng paghihiwalay ng mga elect at mga reprobate sa araw ng paghuhukom, itataas niya ang mga elect at luluwalhatiin niya ang mga elect upang sila ay maging kabahagi ng walang hanggang kaharian ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. At ang kaluwalhatian na meron ng mga elect ay hindi dahil sa kanilang katuwiran, kundi dahil lamang sa anak ng tao, ang Panginoong Hesukristo. Sa wakas, hindi na natin makakasama ang mga reprobate. Sa wakas, bibigyan na tayo ng Panginoon ng isang tahanan kung saan kasama natin ang Diyos at hindi kasama ang sanlibutan, ang dyablo, o maging ating sariling kabulukan o budhi. Sa wakas, makakasama na natin ang Diyos at hindi ang mga anak ng dyablo. Meron po bang gusto magtanong? Meron po bang gusto magtanong? Kung wala na po, manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-aral ng mga hiwaga ng langit, mga hiwaga ng pananampalataya. At nalulugod kami, Panginoon, na ipinaunawa niyo sa amin ang malaking pagkakaiba ng mga elect at ng mga reprobate, ang malaking pagkakaiba ng mga nagpapakilalang Kristiyano sa mga tunay na mga mananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na maging mapagbantay kami at ihiwalay namin ang aming mga sarili sa mga hindi mananampalataya. Bagamat ito ay napakasakit sa amin, sapagkat marami sa aming mga kamag-anak ang hindi mananampalataya, marami sa mga sa aming mga kaibigan na hindi mananampalataya, o maging sa aming mga asawa o mga anak na hindi mananampalataya. Ngunit panatiliin nawa namin ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo ang malaking prinsipyo na ipinagkaloob niyo po sa mga mananampalataya, na kung saan ang prinsipyo ng buhay ang siyang aming isa sa buhay at hindi ang prinsipyo ng kamatayan. Dalangin namin, O Diyos, na sa iglesyang ito ay pakita mo ang malaking kaibahan ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Nawa, O Diyos, paigtingin po ninyo ang pagpapataw ng disiplina sa loob ng iglesia upang makita namin ang mga tunay na mananampalataya sa mga hindi tunay na mananampalataya. At dalangin namin, O Diyos, na sa takdang panahon ay tuparin po ninyo inyo pong pangako para sa amin na inyo po kami paghahanda at ipagsasama sa bagong langit at bagong lupa kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo at sa wakas
ay hihiwalay niyo kaming tunay at walang hanggan mula sa kasalanan, sa sanlibutan, sa dyablo at mula sa aming mga sariling budhi. Ito lamang po aming panalangin at patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Ingatan nawa po kami sa araw ng Sabat na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan nawa kayo ng Panginoon at maging kayo po dyan na nakahook sa FB Live. Nawa, ingatan kayo ng Panginoon. Salamat po.